Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, kung sa Hudyo po, maminamahal, ang basihan ng kanilang pagiging anak ng Diyos, o pagiging lahi ni Abraham, ay yung kanilang circumcision. Ay yung circumcise, yung pagtutuli. Pag natuli na sila, parang pakiramdam nila, ligtas na sila. Sa atin naman, maminamahal, kung ang bautismo, ang basihan ng ating kaligtasan, hindi po totoo yan. Yes. Sapagat sabi ng Banal Kasulatan sa Galatia, Kapitulo 6, talatang 15, sapagat ang pagtutuli o ang bautismo'y walang anuman, kundi ang bagong nilalang. Ibig sabihin yung makita yung pagbabago sa buhay natin. Yung tayo po, maminamahal, ay may bagong buhay. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Sa atin, hindi natin pwedeng ipalandakan na bautismo na tayo sa pangalan ni Jesus, gaya ng mga Israelita na sila'y natuli na, circumcised na sila, kaya ligtas na sila. Tayo hindi ba siya na bautismo na tayo? Ang tanong, sumusunod ba tayo sa utos ng mahal na Panginoon? Gaya ng sinabi ng Biblia, ang nagsasabing kilala ko ang Diyos, hindi sumusunod, ay mga sinungaling. Sabi rito sa Galatia 6:15, basahin po natin Galatia 6, talatang 15, ang pagtutuli o ang bagong nilalang ay walang kabuluhan, ngunit ang importante, maminamahal, o ang bautismo ay balula, ang mahalaga ay ang bagong nilalang. Ang importante rito, kung tayo po ay mga bagong nilalang. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanatay 6, talatay 15. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Amen. Amen. Gaya po ng bautismo yan. Amen. Ang bautismo, maminamahal, ay walang kabuluhan. Ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Ngunit, ang pinag-uusapan dito ay ang bagong nilalang. Yes. Kaya kapag ikaw po'y tumanggap na ng bautismo sa pangalan ni Jesus, sinabi ng Biblia, ang nabautismuhan sa pangalan ni Jesus ay ibinihis si Kristo. Ibinihis si Kristo, dapat mayroon kang bagong buhay. Ibinihis mo na si Kristo. Ibinihis natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang katwiran, ang kanyang kasakdalan. Walang taong matino ang isip na pagkatapos niyang maligo at maglinis, ang kanyang isusuot ay ang kanyang dati at maruming damit. Hindi yun isusuot yung dating nating marumi at mabahong damit. Dapat bago na ang ating isusuot. Ganun din po ang bautismo. Sabi po dito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, mangagbihis tayo ng bagong pagkatao. Basahin natin Colossians chapter 3, maminamahal, verse 9 hanggang verse 10 hanggang 15, basahin po natin. Dito po sa Colosas, kabanatay 3, ang talatay 10 hanggang 15. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa Kanya. Dooy hindi maaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat. At sa lahat, magbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal, at isang pusong mahabagin ng kagandang loob ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapainuhod. 13, magtiisan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Talatang 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diyay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga bagong pagkatao na ating dapat isabuhay. Amen. Dapat ito po ang ating pong bagong katauhan sa ngayon, maminamahal. Yun tayo po'y marunong ng magpatawad. Yun tayo po, maminamahal, ay punong-puno ng kapakumbabaan, punong-puno, maminamahal, ng pusong mahabagin, may kagandahang loob, may kaamuan, may pagpapainuhod. Sabi, mga minamahal, magbihis tayo ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa atin. Yun po, maminamahal, ang bagong nilalang. Kaya kahit ilang beses kang mabautismuhan, ilang beses ka, kahit mga minamahal, isang oras kang ilubog, Amen. hindi ka pa rin maliligtas, mga minamahal, kung hindi ka magkakaroon ng bagong pagkatao. Yung new life in Christ. Katulad ng mga Israelita na kahit ilang beses lang tuliin,
Hindi rin sila maliligtas, maminamahal, kung hindi nila susundin ang utos ng banal na kasulatan na sinabi, kinakailangan sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Yan po, maminamahal. Kaya nga ang tanong, sabi, is keeping the law is a difficulty, responsibility? Yung bang pagsunod, maminamahal, sa utos ng mahal na Panginoon ay isang napakabigat bang responsibilidad? Bakit hindi natin masunod? Hindi po. Sabi dito sa 2 muling talata, mababasa po natin, hindi mahirap ang utos ng Diyos. Sabi dito, basahin po natin sa una-una sa 1 John 5:3 at mamaya basahin natin Deuteronomy chapter 30 verse 11 hanggang 14. Hindi po mahirap, hindi mabigat na responsibilidad ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanata po 5. 5 talatay 3. Unang 1, 5 talatay 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Dito sa aklat ng Deuteromio, kabanata 30, ang talata po'y 11 hanggang 15. Sabi dito, Deuteromio 30, talata 11 hanggang 15, sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo. Wala sa langit upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpapaninig sa atin upang ating magawa. Ni wala sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Tignan mo na inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya pala ang pagsunod natin at pagsuway natin, ito po between life and death, between curse and blessing. Pagpapala kung susundin natin ang utos ng mahal na Panginoon, buhay kung susundin natin, at kamatayan kung hindi natin susundin. At yung sinabi ng Biblia, hindi mabibigat ang kanyang utos. Kapag mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon, maminamahal, sincero kang sumunod, meron kang tinatawag na interes na sumunod. Mga minamahal, tandaan po natin, sabi ng Biblia, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Alam nyo, bago tayo magtapos, mga minamahal, mayroon akong ikukwento sa inyo na ito po'y gaya ng kalooban ng mahal na Panginoon, gaya ng damdamin ng mahal na Panginoon. Merong mag-ama na naglalakbay, mga minamahal, at sa pagdaan nila sa isang daan, may nakaharang na napakalaking bato, sinlaki rin ang sasakyan. Inutusan niya yung kanyang anak, mga minamahal, na 7 years old boy. Sabi ng ama, sabi ng tatay niya sa kanyang anak, itulak mo yung napakalaking batong yan, hindi tayo makakaalis, hindi tayo makadaan. Mga minamahal, bumaba yung bata. Sinikap niya, talagang tinulak niya, ubod lakas. Talagang nagkakanda labas ang kanyang mga ugat sa pagtulak at talagang pinapawisan siya. Mamaya, hindi niya na itulak. Sinlaki rin ang sasakyan eh. Bumalik siya sa tatay niya. Sabi niya, Ama, Daddy, nabigo ako. Hindi ko po nasunod ang utos niyo. Iyak nang iyak yung bata. Patawarin mo po ako, Daddy, hindi ko po nasunod ang utos niyo. Ganon din po ang ating mahal na Panginoon Diyos. Hindi mahalaga kung masusunod mo ng 100%. Ang nakikita ng Diyos, yung pagsisikap mo na makasunod. Ganon ang pagmamahal ng mahal na Panginoon. Hindi baling hindi mo masunod, basta nakita niya, nagsisikap ka. Mga minamahal, nababagbag na ang kalooban ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, parang nakasunod ka na rin. Pag ikaw ay nagsisikap, paano makikita ng Diyos, maminamal, ang pagsunod mo kung sa pakikinig pa lamang ay ayaw mo nang makinig? Amen. Kasi sa pakikinig makikita ng Diyos na interesado kang sumunod. Kapag ang anak mo, inuutusan mo at hindi nakatingin sa'yo, hindi nakikinig sa'yo, hindi yan interesadong sumunod. Doon mo makikita yung mga taong hindi interesadong sumunod. Yung hindi siya nakikinig, hindi siya nakatingin sa'yo. Ganon din, maminamahal. Doon tinitignan ng mahal na Panginoon ang ating pagsunod sa pamagitan po ng ating pakikinig. Magsisimula muna tayong makinig. Kaya yung sinabi ng Biblia sa Exodus chapter 15 verse 26,
kung iyong diringgin, diringgin mo muna kung iyong diringgin ang utos ng Panginoon, at iyong pakikinggan ng kanyang mga palatuntunan, puro pakikinig muna. Tapos pangatlo na lamang yung tinatawag na at susundin. Kailangan makinig ka muna. Sapagkat yun makikita ng Diyos yung interest mo na sumunod kung ikaw ay nakikinig. Sabi sa huling talata, Exodo 15:26, mga minamahal, bago tayo dumako sa altar call. Dito po sa Exodo, Kabanatay 15, talatay 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay ng karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Nakita niyo, mami naman, lagi nauna yung didinggin. Kung yung didinggin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon Diyos, at yung gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata. Sabi pangalawa, at yung didinggin ng kanyang mga utos at gaganapin. Laging nauuna yung didinggin. Laging inuuna, maminamahal, kung ikaw ay makikinig. Bakit? Sapagkat doon mo makikitang may interes ang taong sumunod pag ikaw ay nakikinig. Amen. Kaya sa gabing ito, maminamahal, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal. Tandaan po natin ang pinakadakilang tungkulin natin sa Diyos. Maminamahal, sabi ng Biblia na ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang dakilang tungkulin ng tao sa Diyos.